Hi! Magandang araw, Pilipinas! Magandang gabi naman dito sa Amerika, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga palangga sa buong mundo. Isang mapagpugay na araw. Ngayon, makakasama natin ang aking kaibigan na kung saan na-miss ko dito sa ating channel dahil busy sa pakikipaglaban dyan sa Pilipinas. Kaya wag na natin patagalin. JM Morales, agent ng bayan. JM, kumusta ka na? Ano na balita sa'yo? Ito, magandang tanghali po sa lahat. Sa iyo din, Madam Maharlika at sa ating mga kababayan. Ito, mabuti naman. JM, kumusta na ang ano dyan? By the way, kumusta muna ang panahon dyan sa atin sa Pilipinas? Awa ng Diyos, ito, medyo maaraw. Maaraw siya. Maaraw? Para may paparating yata na bagyo, no? Yun nga, oo. At ewan ko, kasama ata ito doon sa mga inimbitahan ni Kokak Buisit na Kokak na yan. Anyway, alam ko napaka-active nyo, nila Maui. Sino pa yung mga kasama nyo sila, Nelson? Si Princess Maui, si Nelson, yung Channel 167, si Nico, sila GQ, yan, At marami pang iba yan, sila Claire UK, at sila Jen, yan, sila Isabel, at saka si Roy. Yan. Dami. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much kasi talagang consistent ang inyong laban dyan sa EDSA. Pero tatalo na ako doon kasi nakita kita. Actually, sana pala na-prepare ko yung picture na sinuportahan mo talagang yung hearing doon sa Quadcom kayo nila Maui na kung saan talagang na-witness ninyo ang pangbubuli nila kay Pangulong Duterte. Pakita muna natin tong picture na ito. O yan, natuwang-tuwa kasi ako, nag-usap na tayo after. Kasama nyo sila, ayan. Ayan. Bongga, di ba? So, yes, paano ba nangyari doon? Anong oras ba kayo dumating doon? Nauna ba kayo? Nauna si Pangulong Duterte doon sa Congress? Bali, dumating ako doon. After lunch na gawa ng traffic sa C5. Okay. At yung una, nabalitaan ko na pinalabas daw si Dr. Lauren Badoy doon sa mismong Bakit? Yun siguro dahil nga kilala na talagang lumalaban sa kanila, pinalabas nung Pero kalaunan naman pinapasok gawa ng pinatawag siya ni PRRD. At ayun nga, mahigpit talaga doon sa Batasang Pambansa, doon pa lang sa gate, talagang tinatanong na kung saan ka pupunta, tinatanong kung may invitation ka, ganun. At ganun din sa pagdating mo doon sa mismong venue, At talagang inaalam kung ano yung participation mo doon sa na yun. At may nakakilala lang sa akin na isang staff doon sa Congress at sinabi, si Agent Morales yung sa Pidayalix. Sabi niya, nakapasok ako. Sana, Jay, may patawag tayo doon, Alam mo, bibilisan ko na. Dumako muna tayo kay Asierto. Mamaya na si Trillanes. Kasi, nakikinig ako, puyat nga ako ng bongga-bongga, pero sabi ko nga, natigil yung aming mundo dahil talagang gusto natin lahat samahan ng Pangulong Duterte, mapa-physical man, mapa-online. So, nung nagsalta si Trillanes na nagbabato ng mga kasinungalingan, the same story ni Trillanes, pagbabato, pag-aakusa sa pamilya ni Pangulong Duterte tungkol sa mga peking mga dokumento na ipinakita niya na mga MS Word lang yun, mga gawa-gawa lang ng mga bank accounts. At talagang, I don't know kung naramdaman mo nung nandoon kayo nila Maui, naramdaman mo ba na talagang planado ang biglang paglitaw ni Asierto nung biglang sinabi ni Trillanes na ito may testigo ko, bit ko nasa Zoom si Asierto? Oo. Talagang kitang-kita na dahil unang-una itong si Colonel Asierto o dating Colonel Asierto ay wanted. Wanted ito sa kasong importation of illegal drugs. Wanted ito doon sa kasong
paglabag sa Section 4, Article 2, in relation dun sa Section 26 o conspiracy, no? Nag-import sila, nakipagsabwatan sila dun sa kanyang counterpart sa PIDEA, sa counterpart dun sa custom, at saka dun sa mga empleyado ng customs. Nagkaroon ng pagsasabwatan. Nakita ito eh. Nakita. Kaya doon ko naalala noong inaano natin na na maging resource person ka through Zoom dun sa Senate. Yung PIDEA leaks. Pero ito ay hindi pinayagan sa hindi malamang dahilan. Pero doon ko rin nakita yung pagkakaiba ng pagkakaroon ng ng pagkakaroon ng bias, sapagkat kitang-kita ko talaga bakit ito? Papayagan. Wanted ito, pinayagan. At itong mga gumagawa ng batas na ito, pumapayag sila na itong wanted person na ito nilalait, binabalahura yung dating Pangulo. Yung isang sitting congressman ngayon, yung sitting na senators. Si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Basta-basta na lang nag-aakusa na hindi siya po pwedeng cross-examination. Kumbaga sa palaging atake naman, di ba? Ganun. JM, ang question nga doon na-invite ba siya ng HUAD committee na yon? Kasi bigla na siya lumabas Naimbitahan ba siya? Napadala siya ng email? Kasi pareho tayo, napadala tayo ng email. Pero hindi natin alam kasi nga, kitang-kita ng taong bayan na talagang magkasabwat ang HUAD committee. Ako, dito ang observation ko doon sa pinakita nila, si Trillanes at saka si Asierto. At alam ko yan, Nobyembre pa lang, last year ay inuulat ko na yan, coming from our informante. Pero yun nga ang tanong so dapat pala malaman natin kung napadalan ba siya ng invitation para maging resource person. But anyway, good thing dahil napakatalino at napakagaling ng Pangulong Duterte na kinat-off niya kaagad na yung mga kongresista doon, yung mga tongresista, na teka muna, di ba? Bakit niyo papayagan yung taong yan na magsasalta-salta dyan sa Zoom na yan? Bakit hindi siya pumunta dito? Tama, di ba? Tama. At ang sabi ni Pangulo, di ba, hinahanap nila yung yung propriety o yung tinatawag na accountability, di ba? Yun yung inaano na, parang yun yung inaano nila doon kay Pangulong Duterte, yung yung command responsibility. Teka muna, sino ba itong inihaharap nyo sa publiko? I know. Diba? Yes. Oo. Kagaya niyan, kung hindi sila gumagamit ng mga convicted criminals, gumagamit sila ng wanted person. Ito yung malinaw na fugitive. Yes. Kumbaga sa talagang nagtago ito Tingnan nyo, bakit kanyo Itong tao na nagtatago, na ini-implicate si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Congressman Pulong, si Attorney Mans Carpio, doon sa isang Michael Yang. Alam nyo, after nung Quadcom hearing na napanood ako ng ilang kasamahan ko sa PIDEA, nag-reach out sila sa akin. Ang sinabi nila, Kuyang, alam mo ba istorya niyan si Colonel Asierto? Wanted yan. May kaso yan, non-bailable offense. Ito yung tungkol dun sa magnetic lifters kung saan niloko nila ang PIDEA, niloko rin nila ang Bureau of Customs. Ibig sabihin, mayroon silang shipment na pinapasok dito sa Pilipinas. Yung malaki, pinalusot nila. Yung maliit, yun ang pinahuli nila. Yun. At natuklasan ko rin na ito palang Colonel Asierto na ito ay involved doon sa pagbebenta ng humigit kumulang sa 1,000 pieces, 1,000 piraso ng AK-47 o caliber 7.62. Ito yung assault rifle, prototype na submachine gun.
Ito yung Wow. mga napunta sa kamay ng mga NPA na dineklara ng gobyerno na terorista. Yan. Kaya yan natanggal sa serbisyo, tinanggal yan ng ombudsman. Kaya nga ngayon nung sinabi ko meron ba kayong dokumento na maipapakita sa akin? Ipinadala nga sa akin itong dokumento na ito, no? Committee Ito yan, no? report ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, Ito hawak na natin. Report. Yan, oo. Ayan. Actually, di ko pa nabasa lahat yan, JM, ano? Pero for sure, ikaw, na-scan mo na yan. So, itong committee report na ito from the 17th Congress, okay, December 13, 2018. 2018, oo. Okay, ang resolution directing the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of Blue Ribbon to conduct an inquiry in aid of legislation into the 6.4 billion worth of shabu shipment from China on the possible malfeasance, misfeasance, and non-feasance of Bureau of Customs official and employees by Senator Jay Gordon. Napanood natin, ako siya napanood ko yan pero hindi ko na matanda ng lahat. Pero diyan, sa committee na yan, sa resolution na yan, o sa hearing na yan, in aid of jutang jinintang legislation, ang dinidiin nila diyan ang Pangulong Duterte, ang pamilya ni Pangulong Duterte, tama ba? Oo, dinidiin nila ngayon dito sa Quadcom, ano? Dinidiin nila si Pangulong Duterte at mayroong tao na publicly, common knowledge na sinasabi na kaibigan o malapit sa mga Duterte. Kumbaga sa wala silang makita na Chinese para idikit kay Pangulong Duterte, idinikit nila yung pangalang Michael Yang. Ngayon, sa pag-uusap namin nung aking mga dating kasamahan sa PIDEA, ito bang Michael Yang na ito inabot ko nung panahon ko? Kuya, wala tayong Michael Yang. Nagkaroon na lang ng Michael Yang, Bongbong Marcos na. Ibig sabihin, maaring itong Michael Yang kaya nagkaroon siya ng listahan o nailagay sa listahan ng PIDEA ay dahil mayroong nagpalagay. May nagpalagay. Diyan sa resolution na yan, kasi may mga involvement, mayroon din silang in-involved kay Michael Yang, even panahon ni Pangulong Duterte. Mayroon din mga sikilasangkutan. But anyway, dito sa dokumento na ito, na i-forward sa iyo at na-forward mo din sa akin, dito sa binabato ni Asierto at ni Trillanes, syempre, ni-echo niya yung mga kasinungalingan ni Asierto. Wala naman nakalagay dito, di ba, na Michael Yang? Wala. Tama. Sapagkat, kung susundin natin, kasi tayo pagka nag-ooperate tayo, no? Usually, kayo sa PIDEA, paano ba yan? Pagka nag-ooperate, makikita mo yung mga pangalan. Bakit? Magre-reflect yan unang-una doon sa authority to operate, doon sa pre-ops. Ngayon, pagka nagsagawa kayo ng casing and surveillance o ng mga surveillance, magre-reflect yan doon sa after surveillance report. After operation report, magre-reflect yan yung mga pangalan na natatalisod. Kung ano yung nakita mo doon sa area, footages man, litrato man, o plaka, halimbawa, kung meron kang makitang plaka, i-verify mo yun, makikita mo pangalan din doon sa report. Oo, makikita mo, magre-reflect yan. Hindi po pwedeng, katulad nito. Anong page siya? July 13, halimbawa, July 13, may nakita ang mga operatiba. 2 cars were seen entering the warehouse in GMA Cavite as seen on CCTV. Ford Expedition plate number XNX 588. Nung i-verify ang owner, Rogelio Valiente. Ngayon, yung Toyota RAV4 plate number ABF 7229. Nung i-verify ang may-ari, John Trapse. Ibig sabihin, sa lahat, nagkakaroon ng mga development report, day-to-day basis ang reporting ng after surveillance report, nagkakaroon yan ng nagkakaroon ng progression yung activity ng mga ahente doon sa ground. Kaya kahit paano kung tignan itong committee report na ito, wala akong nakitang pangalan na Duterte ang apelyido, na Go ang apelyido, na De La Rosa ang apelyido, na Pulong Duterte, na Manscarpio, lalo na
yung Michael Yang. Kaya itong Michael Yang na ito, yung Duterte na protector na sinasabi, yung kung sino-sino pa, afterthought na lang ito. Dahil nga, nabuking sila at ginagamit sila ng mga politikong kurap, ayun, ipinadagdag na lang doon sa narrative nitong si Asierto. Kasi para na magkaroon ng ano. Magkaroon ng? Mabuo yung kwento. Yes. Mabuo kasi, yung... Based sa nakuha nating report from PDEA Friends, yung kinakwento sa iyo, na ito nga si Asierto ay talagang nagta-transport ng ipinagbabawal na, alam mo na, papasok sa Pilipinas. Tapos, yun nga, during that time, yung mga malaking shipment, nakakalusot, yung maliit, dinideclare na kunyari na intercept nila, nahuli nila para magkaroon ng accomplishment, right? So, pero sa tingin mo, bakit itong si Asierto, during that time, hanggang ngayon, pilit na dinadamay ang pangalan ng mga Duterte at mga pamilya nila, in-law and everything. So, well, ako alam ko na ang nangyayari ngayon talaga, ang utak nito is si Bangag Jr. dahil nakikipagsabuatan na nga si Trillanes dyan. Pero before 2018, panahon pa ni Pangulong Duterte, so sa tingin mo ba, kaya bigla na lang nag-name drop itong si Asierto na binabaliktad niya ng Pangulong Duterte ang Lord or sangkot dito, sila Pulong, at iba pang mga kapatid niya, kamag-anak niya, dahil gusto niyang pagtakpan yung ginagawa nila. Tama. Kasi kung saan bansa na yun, ang isa doon sa mga pangunahing elemento para siya ay ma-admit sa refugee status, kinakailangan meron kang persecution doon sa iyong home country. At ito yung nakikita niya na yung current administration nun, which is the Duterte administration, yung sinasabi niya, gugurgurin siya. Kinakailangan kasi mai-present niya, maipakita niya dokumento. Na maidokumento na may persecution. Hinahanap pa siya, ano ang katunay na hinahanap siya ng gobyerno o warrant of arrest niya. Yung inilink niya yung pero kung titingnan mo, kung uugatin mo, itong report na ito ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni dating senador Chairman Richard Gordon ito ay lumabas at resulta ng mga declaration ng mga witnesses, ganun din ng mga dokumento. Sapagkat dito pa lang makikita nyo sa dokumento, may timeline ito May timeline kung paano nila niloko ang gobyerno. Sa page 8, makikita, from March 2018, first week, tumawag pa itong si, yung Colonel Fajardo, yung Deputy Director General for Administration ng PDEA. Kunyari, may sinasabi sila na merong shipment, may darating na shipment na nakapalaman yung mga drugs, yung mga pulburon doon sa mga karton ng sigarilyo. Nililigaw talaga nila Kumbaga sa yung mga indicator, kumbaga sa halimbawa ganito, gumawa sila ng decoy para yun ang tutukan. Tutukan ng mga intelligence units na shipment, malaking shipment, natural, nandyan nakapokus lahat. Pero yung shipment pala, hindi nakalagay sa karton, nakalagay sa magnetic lifter. Di ba? Yung magnetic lifter, parang kung i-imaginein mo, parang gulong ito halo yung loob. Kaya po pwedeng kargahan ito. Kaya, kumbaga sa at kung titignan mo, itong yung relationship, itong si Asierto, itong si Fajardo, merong close relationship dito kay Guban, yung intelligence officer ng intelligence, niloko rin niya yung kanyang mga kasamahan doon sa CIIS. Di ba? Niloko nila sapagkat itong si Guban, ni Asierto at kaklase nitong Deputy Director General for Administration ng PDEA na si Ismael Fajardo, na
sumakabilang buhay na, no? Sa pagtatago. Kaklase sa criminology. Ha? Kaklase yan. Kaya sinasabi lang nila counterpart, pero bata nila itong si Guban. Nagsasabi pa sila na confidential informant, pero sila rin pala. Kung bang sa nakikipag-meeting pa sila kay Archie Grande, nakikipag-meeting pa sila dito kay Director Pedroso, pero yung pala, chinuchubibo lang pala sila. Sinasabi may parating, yung pala nakarating na. Nakarating na at nabuksan na. At nakita rin ng PIDEA, ng mga investigators, nakita nila na yung itong si Asierto, alam na alam niya kung ano yung kahinaan ng magnetic lifter, kung saan po pwedeng buksan para hindi masayang nga naman sa pagbukas, para hindi tumapon yung mga, alam na alam niya. Oo. Kumbaga alam na alam niya yung structure o yung mismong nung magnetic lifter, yun yung pati doon sa pagpapalit nila. Ito yung yung shipment na ito, nakalagay dito sa record na pinahanap itong si Jimmy Guban, nakalagay dito, pinahanap si Jimmy Guban ng dami consignee. Ibig sabihin, natatandaan ko nung mayroon akong inimbestigahan na customs collector, natuklasan ko na yung mga company dyan, yung mga empleyado, meron silang mga tinatayong kumpanya. At itong mga kumpanya na ito, pagka may kailangan ng na pwedeng gamitin consignee, ito yung ginagamit, ito yung pinadadala para yun yung kunyari yung consignee. Yan, binabayaran yan. At makikita mo rin dito na yung x-ray naging bulag. Yeah. Kahit na may nakitang kontrabando, nagiging bulag. Kasi nga, merong human intervention eh. Biro mo, 1,000 per lata o per container van yung bayad. Pero tignan mo, yung ipinapasok, talagang milyong-milyong Pilipino ang sisirain. Yeah, diba? Kaya nga. Tapos ngayon, ang presidenteng matino na kung saan nilabanan ang war on para sa taong bayan na mabawasan ang mga addictus at ang mga druggers at kung ano-ano pang mga malalaking sindikato, dinidiin ito at nagkukunibes, si Trillanes, si Asierto at ako, alam ko na ang administrasyon ni Bangag. But, go ahead. Alam niyo, may napansin ako Noong inimbestigahan to sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang talagang mukhang bumaha ng pera. Bakit? Kung mapapansin nyo, may mga hindi sumang-ayon dito sa committee report na ito. Yeah, hindi lahat pumirma Oo, kasi nga, di ba, eto kung titignan mo, eto talagang itong na ito para sa bayan to, ang inililigtas dito hindi kaya, sa atin nagtatanong lang tayo, hindi kaya may nagkapera dito. Kasi, for sure, meron yan. Oo, yung committee chairman, pumirma. Ngayon, yung members, ang hindi pumirma, Grace po, Chis Escudero, Trillanes, Bam Aquino, Risa Hontiveros, at saka Kiko Pangilinan. Teka, pakita natin yan Drugs ang pinag-uusapan dito. Drugs. Nasa page 45 ata ito, 46. Ang pinakadulo. Tingnan ko. Pakita natin. So ano ang significance nito? Kasi ikaw na-review mo yan. Ako na-scan ko lang pero hindi ko lahat nabasa. Pero napansin ko nga ito, JM, ayan yung binabanggit mo. So bakit itong mga, sino yan? Grace po. Ito. Tulad dito, ito. Trillanes. Antonio Trillanes. Bam Aquino. Risa Hontiveros. Kiko Pangilinan. Sino-sino ba itong mga ito? Mga dilawan to lahat Ayan Piglawan. Si ang naiba lang dyan, yung si Grace po at saka si Chis Escudero. Di ba? Oo. Itong usapin na ito. Oo. Ang usapin na ito ay tungkol sa ipinagbabawal na pulburon. Ang usapin na ito ay tungkol dun sa malakihang bilyong halaga ng illegal na pulburon. Pulburon, yes. Oo. Sapagkat
kung itong committee report na ito ay hindi magiging kumbaga sa hindi magiging majority yung mga talagang mababaliwala, di ba? Kumbaga sa mukhang mukhang merong dito. So, kung titignan natin, hindi kaya mga hindi pumirma ay nakinabang? Hindi kaya nabigyan ng pakimkim? Nagtatanong lang naman tayo kasi parang bakit wala silang perma doon? Hindi malayo. Oo, hindi malayo. Sapagkat kung ikaw ay tapat sa sarili mo at gusto mo talagang mahinto itong negosyo, illegal na negosyo dito sa ipinagbabawal na pulburon, talagang ikaw mismo mangunguna para diyan, di ba? Yan naman nandudumilat ang mga ebidensya. At sa katunayan, ilan din yung mga nakasuhan dito. Kung di tayo nagkakamali, humigit sa 10, humigit sa 10 ang nakasuhan for violation ng Section 4 at in relation to Section 26 ng Article 2. Ito yung importation at saka yung conspiracy. Bukod pa rin sa mga kagaya yan, kay Eduardo Asierto, ang kaso niya Article 2 Section 4. RA 9165, may kaso rin siyang violation ng Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Article 210 ng Revised Penal Code, yung direct bribery. Ang dami lang kaso rin. Tapos, JM, teka muna, sabi ni Dong Viers, invited pala taga si Asierto sa hearing na yon. But again, he's not supposed, dapat pumunta siya, kaya tama yung tanong ni Pangulong Duterte. Pero nung tinanong siya ni Pangulong Duterte, bakit, kinull out ni Pangulong Duterte ang mga huwad o mga tuwad committee persons na bakit pinapayagan nila o papayagan nila si Asierto na magsalita. Ang sabi ni Asierto, kasi daw ipapagurgur siya ni Pangulong Duterte. So, actually, they failed. Itong mga gunggong dito sa Kongreso na nakita mo doon, nung nandoon ka, talagang kino-cover up nila. Hindi totoo na kaya wala si Asierto physically sa Pilipinas dahil hinahunting siya ni Pangulong Duterte. Ang katotohanan, nagtatago siya kasi may mga kaso siya. Opo, totoo yun. Yeah. Ito yung sasabihing pagugurgur siya ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, bakit buhay pa siya? Bakit si Trillanes buhay pa? Ito na lang, classic example na lang, kung talagang si Pangulong Duterte talagang pagugurgur yung mga naninira sa kanya, di ba? Dapat unang-una si Sally Trillanes sana matagal nang namayapa yan. Di ba? Bakit buhay? Dapat inuud na yung gago niya. Dapat wala na yan. Kumbaga saan, kalansay na dapat yan Pero, bakit buhay? Ibig sabihin, yung sinasabi nito si Asierto, mukhang lang ito, mukhang epekto lang nung kanyang imagination, ng kanyang wild imagination. Kasi madali namang sabihin na eto ganito eto ganito, involved si ganito. Pero wala puro ganyan lang siya. Bakit? Go ahead. Panahon nila ngayon. Panahon nila. Kung meron siyang ebidensya, bakit hindi i-file ni General Lasso? Diba? Bakit hindi i-file ni Judge Santiago ng NBI? Di ba? Bakit hindi i-file ni Marbil? Yung kaso na hawak nilang ebidensya, bakit di nila i-file? Bakit sa Huwad Committee sila nagbidabidahan? Kung matibay yung kanilang may mga ebidensya sila, 'di ba? Bakit sa Huwad Committee? And tama ka doon Tama ka na ba kung totoo yung pinipicture nila kay Pangulong Duterte na berdugo, manggugurgor, at kung totoo yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte na naghahagi siya ng mga tao sa helicopter, di ba? Dapat isa na si Trillanes ngayon ang lumulutang-lutang, di ba? Or buto na siya ngayon, or wala na siya. So, tama, good point yon JM, na kung totoo yung binabato nila kay Pangulong Duterte sa pamilyang Duterte, matagal na silang abo. Tama. Diba? Oo. Kaya nga, kumbaga sa eto, noong panahon nung kay Pangulong Duterte, sana pinatunayan nila
na ano, di ba? Pero wala eh. Wala silang napatunayan. Kahit ngayon, 2 taon na silang nakaupo. Nakaupo. Nakipagsabwatan na sila dito sa Bangag Administration. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nabubuo. Eh, samantala ako, halimbawa, kagaya niya, may report sa akin, investigador ako, duty investigator ako. Nakakapag-file kagad ako ng kaso, nakakapag-inquest kagad ako kinabukasan. Based dun sa mga hawak kong mga ebidensya o mga dokumento. Madali lang naman eh. Madali lang naman bumuo ng kaso kapag lalo na kung ikaw ay may mga ebidensya. Ang tagal na nilang sinisiraan si Pangulong Duterte. Matagal na nilang sinisiraan itong yung mga anak. Pero hanggang ngayon, wala pa. Diba? Kaya nga ako, sa akin, yung usap-usapan namin, kaya nga tanong ko sa mga kasamahan ko dati, ito bang involvement nitong si Michael Yang dito sa sinasabing Shabu sa Pampanga? Ang yun? Nako, kuya, no comment. Pagka ganun ang sagot ng kapwa mo operatiba, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan. Kapag yan na ikukwento, detalyado, ibig sabihin talagang tinrabaho ng maayos yan. Kumbaga sa totoo. Kasi talagang, alam naman natin, mga kababayan, alam naman natin na itong gobyerno ni Bangag Jr. ngayon, talagang pinagsama-sama niya na lahat ng mga sindikato, lahat ng mga magaling gumawa ng pera sa ngalan ng pulburon. Kasi nga, tama ka eh, kung merong matibay na mga ebidensya, you bilang dating pulis, dating PIDEA agent, alam mo kung anong matibay na ebidensya, kung magsastand sa korte, itong mga ebidensya na ito, kung ano yung hindi. So itong mga to, sila Marbil, lahat sila, di ba? Marbil, PIDEA, DOJ, lahat sila, pwede na lang kasuhan si Pangulong Duterte. Yun nga ang sabi ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng case, ganito, ganyan. Pero we all know what's the purpose of this Bangag administration. Para i-cover up yung mga pinasabog natin na pulboronic or mga video, ikaw, yung pre-op, yung nag-testify ka sa Senate. So alam natin yan, pagtakpan, yung mga flood control na nilamo nilang lahat. So malinaw naman yan sa sikat ng araw, JM. So, kung may idadagdag ka pa kaya, share to? Oo. At eto, ako'y nananawagan din kay General Marbil. Lalo na dun sa sinasabi niya na okay lang, kumbaga saan nakakatulong, hindi masama yung paggamit ng illegal na droga din, di ba? Hindi daw hindi raw addictus yung mga gumagamit. Kailangan ng extra hours. Alam mo, eto, ang tingin ko lang dyan hindi kaya, ito yung naka-experience, Ito sa atin, lang naman natin, Hindi kaya ito naka-experience, siya 4-star general, naka-uniforme. Ngayon, harap-harapan, nakakakita siya ng mga sumisinghot. Di ba? Hindi kaya ito naka-experience, makakita na para bang sampal sa kanya Tapos nasabi na lang niya sa sarili niya, hindi naman pala masama. Bakit sila maya? Di ba? Parang gano'n Ako sa tingin ko dyan, Marbil, sa tingin ko tuwing iniimbitahan ka ni Bangag Jr., nakikita mong gumaganon si tawag dito, si Bangag Jr. Kaya nga di ba? Kaya nga Kaya nga, eto, JM, gumaganon, no? Oh my God! Ayos yan, di ba, ganyan yung sa yung sa araw na kagitigan. Pero tingnan mo, kahit ano pa yung ginagawa nila, nagre-reflect naman bumabalik pa rin sa kanila bumabalik pa rin dahil bakit kamo tignan mo naman itong mga nag-aakusa na ito, simple lang talaga sabi nga ni Pangulong Duterte kung meron kayong ebidensya i-file ninyo, di ba? Wala na yung maraming tsetsabureche, wala nang masyado i-file nyo. Sa totoo lang kami nga yung mga nahuhuli nga namin, kahit di ka kumibo dyan, may nakuha na ako ebidensya sa iyo, ipapailan na lang kita ng kaso, di ba? O, di ba? Sa korte ka na magpaliwanag. Pero
You want? Lisa, you want, Lisa? Teka lang, baka ma-report tayo, ha? Baking soda po ito. Baking soda. Ang galing yan. Alam mo, ganyan yung kinukwento ni Kati Pinag, di ba? Oo, kaya nga lagi na ako may baking soda na katabi. Pero gusto ko muna, no? Punta tayo doon sa Tuwad Committee. Narinig mo ba yung pambubuli ni Trillanes kay Pangulong Duterte? Kasi nung una, tarantado talaga. Nung una kasi, hindi ko malaman kung ano yung trigger kay Pangulong Duterte na humawak siya ng mikropono na gusto niya. Oo. Ano ba ang behind the scenes story nun? Hindi, ito, di ba nung sinasabi ni Asong Julul, mag-execute na siya ng waiver, di ba? Mag-execute na siya ng waiver at sinasabi nga ni pangalan nito, yung congressman JJ Suarez ba yun? Na isa pang Julul. O di ba? O kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, anong ko? Di ba? Anong kapalit? Di ba? Yeah. Sabi ni Pangulong Duterte, sampaling ko to. Sampaling ko. Ngayon, yung time na yon, may katabing si Padre Damaso, hindi ko alam pangalan ng padre. Tawagin na lang natin Padre Damaso, yung addict. Yung nag-witness 15 years na naging Judictus Benedictus. Yung sinasabi naging addict daw, naging addict. Yun doon yung nag-testify din sa Senate. Magtataka ka muna, tika putulin muna kita. Magtataka ka, eto mga witness nila, mga addictus. Punyeta, di ba? Ang mga witness na binibit nila, talagang hindi aminado naman sila eh. So anyway, yun nga, tuloy mo yung na-witness mo doon. Tapos, inaawat-awat pa niya si Trillanes. Inaawat-awat pa niya magkatabi sila eh. Sino nag-aawat? Ngayon, ito, alam mo naman si Pangulong Duterte, lang ito eh. Di ba? Kumbaga sa parang ambang lang naman dito eh, na parang gumano siya una. Tapos sabi nito si Trillanes, talagang pinoprovoke na siya nitong si Trillanes. Pinoprovoke niya na si Pangulong Duterte. Ginaganon niya si Pangulong Duterte. Kaya to si Pangulong Duterte, hinawakan yung mic, talagang gaganon. Oo. Tapos, ang classic dito, yung Padre Damaso, nag-iinarte. Anong arte niya? Nag-iinarte na inaano pa si kumbaga sa hindi, awatin niyo yan. Masyadong yan eh. Kumbaga sa inaano niya na itong si PRRD pa ngayon. Duterte, allegedly, asal demonyo daw. Ganon yung Actually, yan po, mga kababayan, ay gawain talaga ng tunay na demonyo, mga dilawan. Pa-victim sila. Kaya nga, totoo yun. Pa-victim sila. Bakit? Yun na nga kaya galit na galit ako. Nung nakita ko yung buong video, at 79 years old, si Pangulong Duterte magpa-provoke? So binabaliktad nila. Kaya nga, saan ka ba nakapwesto? Sa likod, sa gilid, sa harap? Sa likod nila, na bandang, dito kami doon sa may likod ni BP Inday, magkakatabi kami nila Dr. Loren Badoy, sa likod kami ni Cardema, yung dating National Youth Commission. Yung namin eh. Magkakatabi kami nila Kaya nga dinig at saka kita pa rin namin bukod doon sa gesture nila sa harap, kita rin sa dalawang screen na malalaki. Malalaki yung screen. Gusto ko malaman, di ba magkatabi si Dilima saka si PRRD. Buisit talaga din yung Wadcom na yun eh. Yung sinadya yun. Sinadya yan. Nagtatabi-tabi nila. So ngayon, si Dilima ba, di ba kasi nakita, narinig mo ba parang may namutawi na swords? Parang nag-uter, nag-utter. Sabi nga ni Dan Fernandez, nag-uter. Parang nag-utter siya ng words si Dilima. Parang, nung hawak-hawak ni Pangulong Duterte yung mikropono, di ba? Parang ganon. Parang gumanon si Dilima. Narinig mo ba kung ano sinabi niya? Hindi pero, sabi ka ni Maui, ano ba naman tong matandang saba na to? Nag-i-inerte rin. Tapos, dapat nagsagaw kayo doon, saba.
Hindi, nagagalit kasi. Ang ingay kasi namin nila, ni Maui, nila Dr. Badoy, ang ingay namin. Teka muna, Kaya okay, nagalit bago ko pumapalakpak kami. makalimutan, nung pumalakpak kayo ba yon? Yung Oo. sinabi ni Barbers na nambabastos kayo? Ulol din Okay. talaga yun eh. Hindi kasi ito, expression lang ito. No? Freedom mo yun eh. Kailayaan mo ang pumalakpak. Freedom of your in response lang doon sa pagconforme mo doon sa issue no, doon sa doon sa pag-justify ni ni Representative Cardema, right? Oo, yung kay kay Cardema. Di ba? Ito yung natural reaction eh. Natural response nung talagang biro mo nagagalit sila, di ba? At saka makikita mo yung pagiging bias sa oras na lang eh. Pagka sila unlimited yung time. Pero pagka dito sa kampo ni PRRD, kagaya yan si Executive Secretary Majaldea binigyan lang ng 5 minutes, di ba? Yun yung kumbaga sa Hindi, tsaka napapansin namin na habang kami nasa online, na pag nagsasalta ang Pangulong Duterte, talagang pag hindi nila gusto or si Pangulong Duterte, talagang tumitira, pinapatayan ng mic. Pinapatayan nila ng mic. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya talaga. Pinapatayan nila ng mic o kaya nagpo-point of order sila. Point of order sila. O nagsususpend sila. Oo. Ganun ang ginagawa nila. Kasi nga, ayaw nila na, ayaw nila na maano yung Kasi pagka nga narinig yun ng public, nasa isip kagad nila, ma-exploit ng, ng taong bayan, yung, yung sustansya nung sinasabi ni PRRD. Kaya ganun yung ginagawa nila eh. Mga bitter kasi talaga, mga ulupong. Masyado silang nasasaktan sa salitang gago, ganyan-ganyan. Talaga namang mga gago sila. And ang sinasabi nila doon, magbigay ng respeto, si Pangulong Duterte, mga resource person. Pero alam naman natin na itong mga taong ito, walang respeto sa pera ng bayan. Walang respeto sa bawat karapatan ng tao. Katulad kayo, pumalakpak lang kayo doon. Tapos nagagalit tong ulupong na Barbers na ito. Pero ang question ko is, anong tingin nila sa inyo? I mean, nakikita nyo sila doon, di ba? Maliit lang naman yung kwarto na yun, di ba? Paano sila sa amin eh. Paano yung dating ng titig nila na iirita sila sa pagmumukha nyo? Hindi, talagang halos parang lundukin kayo? Parang gusto kaming kain. Sabi nga ni Princess Mami, Kuya, katingin sila sa atin. Oh my God. Elevated yung position nila, kaya kitang-kita kami. Teka, pag nagpo-point of order at pag pinapatayan ng mic, naririnig mo ba, meron bang mga binanggit si Pangulong Duterte na matatandaan mo na pwede mong i-share? Na hindi namin narinig. Yung mga pagkakamali nila doon sa mga ginagawa nila. Kasi sinasabi, di ba, hindi naman korte, hindi naman di ba, kung meron kayong gustong gawin nyo na hanggat buhay pa ako. Ganon siya eh. Ganon si Pangulong Duterte. Iisa naman eh. Kumbaga sa natapos yung hearing, umiikot lang doon sa tanong na ikaw yung may full responsibility. Puro ganon lang naman eh. Palagi. Tapos yung kay Lapulong, pati yung sa mga pinatay, paulit-ulit. Tanongin kita, kasi ikaw, dati kang police pedaya. Kasi ako natatawa talaga ako kasi parang kilala na namin. Bilang isang support ni Pangulong Duterte, kilala na namin na sa salitang Tagalog, nilalansilang sila ni Pangulong Duterte sa kwento. Or sa amin sa Ilonggo, nilinalango-lango o kinukutaw ko. Kumbaga nilalaro niya lang yung mga eksena dahil nga wala namang kwenta talaga yung WAD committee na yun eh. Just to cover up ng kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr., lahat ng kapalpakan, ayaw nilang pag-usapan. So dito kaya na-highlight nga itong issue kaya Pangulong Duterte. So, ang tanong, ano yung napansin mo kay Pangulong Duterte behind the scene? I mean, kapag nag-off cam o nag-short break? Ito yung nung umihi siya, no? Okay. Nung umihi siya, lumabas,
Tapos, pagbalik niya, nadaanan niya yung pwesto namin. Mauuna yung likod ni Congressman na Cardema, tapat namin Lamawi. Tapos, kay BP Inday, bago doon sa upuan niya, bigla siyang humarap kay BP Inday. Manood ka. Sabi niya? Manood ka. Parang siya, tignan mo. True enough, kasi may napanood akong video right after, tinanong niya si Inday, kumusta ba yung performance ko? Sabi niya, napanood mo ba yung short video na yon? Ang tinatanong ni Pangulong Duterte si Inday, kumusta yung performance ko? Tapos sabi ni Inday, best actor. Best actor. Tanong ni Pangulong Duterte, from 1 to 10, i-rate daw siya ng 1 to 10. Sabi ni Inday, 12. Pero galing Ang galing ni Pangulong Duterte kasi nga, doon pa lang kitang-kita kung paano niya paglaruan lahat ng mga bobo nilamon niya talaga. Kahit na balasubas yung tanong, talagang alam niya kaagad yung sinosoplak talaga niya, naboljak niya. Technically, lahat sila naboljak. Pagka alam niya na kaya sinusubibo niya rin. Yeah, si Abante, sinusubibo niya rin. At saka yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte na, ay, takot man ako. Para may mga statement, takot man ako sa iyo, sir. Alam mo yon, alam natin yun, nalaro lang yun. Game yun. Kaya nga diba? Akala naman nila siguro natatakot si PRRD sa kanila. Tapos tinitwist naman ng media. But, si Inday, nakita ko, umahagikik ng tawa si Inday. May nag-send sa akin doon, isa sa inyo Umahagikik, kaya pinost ko. Tawa ng tawa doon sa mga pag-deliver ng palata ng tatay niya. Ano napansin mo kay Inday? Napakaganda. Yun lang, simple lang siya. Pero, kumbaga sa talagang inaano niya yung tatay niya talaga. Inaalalayan niya. Pero malaki talaga yung tiwala niya sa tatay niya. Talagang, nung tumapat pa nga sa kanya na, sinabi nga sa kanya, manood siya Manood ka. Panoorin mo parang gano'n. Panoorin mo ang show ko. Kaya nga sabi ko na gano'n, talagang na-outcast niya lahat yung mga tao doon. Talagang wala. Kumbaga sa yung nakita talaga ni Pangulong Duterte na wala pa, kakain pa ng kaban-kabang bigas. Baka tuniladang bigas pa kakainin itong mga ito. Wala talaga. Hindi Kasi unang-una, hindi siya mapilit Hindi siya at alam niya kung ano yung gagawin sa kanya At alam niya kung ano yung proseso, ang pagkakaiba ng inquiry doon sa court proceedings, yung pagkakaiba ng inquiry doon sa mga preliminary investigation na ginagawa doon sa prosecutor's office, alam na alam niya Diba? Alam na alam niya, kaya hindi makalusot-lusot Kaya nga nung sinasabi na yung tungkol sa ICC, sige, bigyan ako ng pamasahe, pupunta ako. At saka yung dun sa waiver, sige, pipirma ako ng waiver. Diba? Pipirma ako ng waiver. Nung sinabi sa kanya, halimbawa, yung kung ito po, magpiprepare na po kami ng waiver, ganito, ano magiging kapalit. At saka sinabi niya, seryoso. Dun sa bank account, dalawa sila, joint account. Hindi po pwede. Pumayag man siya, yung kanyang ka-joint, hindi pumapayag, wala rin. Kasi hindi naman niya soul, kung hindi naman niya soul account yun, diba? Tama yun. Kaya nga, talagang kaya silang paglaruan ni Pangulong Duterte. Pinaglaruan talaga sila. Ang comment nga ng taong bayan dyan, kung gusto nilang ipabuksan, ipa-waive ang bank secrecy ni Pangulong Duterte, nabanggit din niya ni Pangulong Duterte after sa interview niya, after that hearing, nabuksan na natin lahat. Diba? Buksan nyo na lahat yung bangko para magkaalaman ako sinong tawatan dito. Kaya binuin mo, ang tagal-tagal ng hawak nitong si Trillanes, yung sinasabi niyang bank account. I know. Doon sa AMLAC, kinakailangan lang predicate crime. Marami silang ibinibintang dito sa mag-anak na Duterte, pero kahit jaywalking, wala silang mapatunayan. Diba? Kahit pagtatapon ng basura, wala silang mapatunayan. Diba? Wala silang mailabas na predicate crime para pumasok ang AMLAC dito sa mga account na ito. At
yung ginagawa ni Trillanes, dapat nga dyan i-demanda. Demanda. Dapat Ipa-demanda yan kasi ni kasuhan. Pangulong Duterte. Kaya nga. Nabanggit nga ni Pangulong Duterte sa interview, sa usapan nila ni Panelo, ni Sal Panelo, na si Trillanes, which nabanggit ko na rin, ay nagtatrabaho sa Bangag Administration. I mean, kasabwat talaga. Yun ang nabanggit ni Pangulong Duterte eh. So, syempre, naniniwala naman tayo doon. Pero you as a, dating police at agent, pag binabanggit ba ni Pangulong Duterte na, ay, may mga nilalaglag ako sa helicopter, tapos meron akong tinapon sa dagat. Ano yung pag-assess mo sa ganong pananalita? Kwentong hapon. Correct. Alam nyo, okay. Doon pa lang yung mga ni kwentong hapon talaga, no? Oo, ginaganon sila ni Pangulong Duterte. Pinasasakay sila sa balat ng mani. Doon pa lang nakikita na kagad bilang investigador sila. 'Di ba? Sabi nila mga investigador sila. Pinasasakay na kagad sila. 'Di ba? Parang ganoon no? Naniniwala naman agad sila. 'Di ba? Naniniwala agad sila. Kaya doon nakita ni Pangulong Duterte kung ano sila, kung gaano yung takbo ng pag-iisip nila, kung gaano kalalim silang mag-isip. Doon pa lang sumasakay na sila eh. Okay. Since nandoon ka, nakita mo sila lahat ng mga nagtanong, ng mga huwad na representative ng bayan, lahat sila may script. Yes, oo. Iisa yung kanilang takbo ng takbo ng mga issue. No, pare-para may script. At si Pangulong Duterte walang script, tama? Wala. Oo, wala. Wala siyang binabasa. Napansin mo ba? Kasi may mga nakita ako sa social media na parang itong mga kongresista, may mga moment na may nagte-text message. Tapos sabay-sabay sila, parang group message. Sabay-sabay sila tumitingin sa phone nila. Oo. Parang may nagmamando. Napansin mo yun doon? Totoo. Kasi doon pa lang kung ang investigador gustong i-pin down doon sa doon sa krimen na kinasangkutan yung isang respondent. Madali naman ilagay mo lang siya doon sa sitwasyon na andun talaga siya. Pero si Pangulong Duterte nga, hindi nila mapin down Hindi nila mahuli. Hindi nila mahuli-huli. Pangalawa, ang galing ni Pangulong Duterte. Pagka iipitin siya, tinatanong kagad niya yung authority nung tao nagtatanong sa kanya. Katulad ni Brosas. Natiyatanong investigador ka ba? Investigador ka ba? Oo. Nasaan ka nung alas 4? Nasaan ka nung alas 4? Si pangalan nito, yung nakasalamin na bata, kowa ka ba? Ay, sabi, nakakatawa pa doon. I forgot, sino yung nagtanong na ilan yung mga nagorgor ni Pangulong Duterte? Sabi niya, hindi naman ako bookkeeper. Para mag-bookkeeping ng mga patay. Yung congressman na Suan ba yun? Merong Congressman Gutierrez at saka Congressman Suan. Hindi ko alam kung lawyer itong mga ito no? Anong drama nila? Meron ba namang iimbestigahan mo ganito tapos sasabihin pa, pinaamin mo, sasabihin pa pangalan? Kaya nga, alamin nyo, saka kayo bumalik sa akin, di ba? Yun din yung ginawa nila sa Senate, di ba? Nung sa Senate, nung sinabi ni Pangulong Duterte na may ginorgor siyang 7, tapos pinapaamin siya ni Ontiveros. Kung sino yung mga pangalan, tapos sabi Pangulong, patay naman siguro yun, ma'am. I mean, sabi niya, nakalimutan ko na kasi matanda na ako. Di ba? Yun yung sabi ni Pangulong Duterte. Sinada, why, thank you. Pero, gusto kong malaman, pagpasok mo dun, ang daming tao sa labas mga supporters na hindi kinover ng media talagang sinopress nila yon. Napansin mo ba yung mga staff doon sa Congress? Talaga bang nakikita mo yung pag-aalab ng kanilang support kay Pangulong Duterte? Nandoon pa rin ba yung Duterte vibes na hindi lang sila vocally na Pangulo, yung katulad ng dati, kasi nga baka matanggal sila ng trabaho ni Tambaluslos, pero naramdam mo ba o may mga nakakausap ka na love pa rin namin si Pangulong Duterte, may mga ganon? Makikita naman.
Makikita naman. Talagang love nila yung matanda. Ang galing talagang sumagot eh. Nakikita mo naman, mga naghihihagikikan kahit yung mga staff doon eh, na may naka-laptop. Naghahagikikan sila eh. Nung pagkatapos, si Trillanes ba, inano ba siya? Meron ba mga nagmamahal sa kanya doon na parang katulad kay Pangulong Duterte na Ay, wala na, tinanong lang siya patungkol doon sa pero iba yung kay Pangulong Duterte. Rockstar talaga. Iba. Rockstar talaga. Oo, rockstar Kaya talaga. sila galit na galit. Si De Lima, may mga sababang gumapang kay De Lima. Ayun, sila. Yung kanyang mga, yung kanyang mga alipores. Pero, makikita mo talaga, yung ng tao, iba eh. Iba yung, ng mga tao. Mararamdaman mo talaga, sir, siya. Talaga na, talagang marami nagmamahal doon pa lang, doon sa building na yun, nung lalo na nung after nung hearing inquiry, oo. Talaga makikita mo yung tao talagang inaantay siya talaga. Talagang finally, na-meet mo siya. First time mo ba na-meet si PRRD? Yung ganun na nung sinabi ko, sir, Agent Morales po. Tumingin siya sa akin, uy, idol! Sabi niya, pan mo ko. Wow! Tapos, sinawakan niya ako rito sa kaliwang braso. Thank you. Ano sabi niya? Sinawakan niya ako rito sa kaliwang braso. Nakita niya si Trillanes, nandun, yung media rin sa sabi niya, yun. Sabi niya, tadyakan mo yun. Bakit tinadyakan mo? Tawa talaga ako doon. Sabi niya, tadyakan mo. O, diba? Kumbaga sa parang isang normal na tao na parang lang din. Tingnan mo na, sabi mo, natawa ka. Kasi ako nun, sige, pero alam mo ba, nung araw na yon, sabi pa nga nila Maui sa akin, sabi nila Maui sa akin, sir, wag ka na lang umalis ng bahay. Kasi nga birthday mo. Hindi ako mapakilit talaga. Belated happy birthday, Jem. Yeah. Pagkagising kasi ng umaga, sabi ni Commander, saan mo gustong, sabi ko, hindi, wala akong, kasi may lakad. Baka may rally kami. Sabi ka nun. Kasi, Tapos, eto na, nagtatawagan kami nila Colonel Metran, nila Gerald Simoy, tatawagan kami patungkol dun sa mga, hanggang sa, etong si Maui, may nagsabi, si Princess Maui, kasama ni Cathy Binag, doon sa Congress. Si Cathy, yeah. Sabi ko kay, sunod ako dyan. Tapos, sabi, pinalabas si Dr. Lorraine Badoy. Ha? Ganon? Sabi ganon. Tapos, sinabi ko reason? Hindi. Kasi, alam mo, reason doon, di ba nga nagmarka yung ginawa nilang dalawa ni Ka Eric, di ba, dyan sa Congress, yung na-contempt sila. Pero I mean, gago din talaga. Oo. Kumbaga, parang na hindi sila kasama doon sa usapin na yun. Kung titignan mo naman, kumbaga kasama siya sa open for public yan eh. Oo, as long as mag-register ka. Kaya nga, nung sabi ko nga kay Channel 167, asan ka na? Sabi ko, dapat isasama ko. Sabi niya, sir, observe na lang muna ako dito sa area. Sabi niya, sige. Yun. Sabi ko nga, paano kaya ako makakapasok doon? Sabi ni Channel 167, pakita mo na lang yung mukha mo, sir. Teka muna. Balik tayo doon sa hearing. Matatandaan mo ba kasi parang nakita namin ang haba, tapos parang talagang walang break. Si Pangulong Duterte, ilang beses tumayo simula nung dumating ka doon? Ilang beses siya nag-CR break or, like short break? Para isa lang. Oh my God. Nandun ako, isa. Kumain ba siya? Kasi parang yun ang wino-worry ni Inday. Parang hindi. Wino-worry ni Inday. Kasi, parang ewan ko ba, sabi ko nga, ang alala namin doon, Rodal, thank you. Ayun na nga, kasi pag bumaba yung sugar level mo. Baka tumaas naman yung, kasi, parang planadong-planado Bakit ka mo, no? Ako sa akin personal na opinion ko, no? Wag naman ma-offend yung iba. Mukhang sinadya talagang itabi siya doon sa kanyang mga kalaban. Bakit? Para
para lumabas yung pagkademonyo, yung sinasabi nilang pagkademonyo. Kasi ganun Ni yung, PRRD. ganun yung ipinipinta nila sa buong mundo na si PRRD, demonyo. Diba? Ganun ang Pero inaano sila talaga nila. demonyo. Oo, gusto, kaso, baliktad anong nangyari? Comedy. Sila, comedy at sila nakitang demonyo kasi Sila nakitang demonyo. Si biro mo para gaganyanin mo yung matanda. Yung normal sa isang may edad na ganun yung actuation, biruin mo naman, balagbag man yung tanong mo, talagang magiging ganun. Ano? hindi. Tsaka kilala natin ang Pangulong Duterte na palabiro talaga. Palabiro. At tama yung observation mo, JM. Kasi parang sinasabi, I don't know kung si Barber Sean, sinabi niya kay De Lima, ano to, sure kung siya yun, kung i-remind mo ako, kung correct mo ako kung mali. Sinasabi doon na, Senator De Lima, ang sabi sa kanya, safe ka ba dyan? I mean, komportable ka ba dyan sa iyong upuan? Parang ganon. So parang ang sinasuggest ng Huwad Committee na sa pagtatanong ngayon na are you safe dyan sa katabi ni Pangulong Duterte, na parang napaka-dangerous na tao ni Pangulong Duterte. Are you, not safe, are you comfortable? Parang ganon. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, alam naman nila, common knowledge. Di ba? Yeah. Common knowledge naman yan, dapat pinaghihiwalay talaga nila. Di ba? Kahit naman sa korte, kahit naman sa mga preliminary investigation, talagang magkatapatan, magkahiwalay, hindi pinagtatabi ang complainant at saka akusado, di ba? Pinaghihiwalay talaga. Bakit doon pinagsama? Ibig sabihin, mukhang may motibo. Si Adjong daw yun, Adjong. Yun si Adjong, yung sige. Tapos? So, di ba? Dapat talaga, yun planado talaga. Planado. Hindi, kumbaga sa ako, nag-iimbestiga rin ako. Di ba? Hindi ako, kahit sa, sa mga criminal investigation, may reklamo, pinatawag mo yung inireklamo, pinaghaharap mo para magkaroon ng, positive identification. Pero, syempre, call mo yun pagsasabungin mo ba o yan, di ba? Kung wala kang planong pagsabungin, huwag mong pagdikitin. Di ba? Paglayuin mo. So, diba? Yung mga legal counsel ni Pangulong Duterte, sila Attorney Medaldea, sila Attorney Panelo, at iba-iba pa doon. So, ano yun lang yung naging role nila? Kasi parang talagang solo flight ni Pangulong Duterte yung laban. Parang, teka, dyan kayo, laban ko to. Budukin kong lahat ng mga to. Parang ganon di ba? Oo. Meron panaka-naka na nag-ano. Kaya lang, syempre, lalo na sa mga ganyang inquiry, naranasan din naman natin doon sa Senado na ipinagbabawal talaga na i-coach yung yung resource person ng council. 'Di ba? Nangyari yan din kay Attorney Badong, 'di ba? Na hindi siya pwedeng mag-coach na Pero paano mo sasabihan ng mga constitutional rights yung kliyente mo kung hindi mo bubulungan? Diba? Sabi ni Julieta Bawalan, ang rason daw ni Barbers, doon daw ang upuan ng mga resource persons. Pang bobo yan. Oo, doon ang upuan, pero pwede mo paghiwalayin. Kasi tama ka Tama. Kasi ang intention talaga nila na galitin ang pakita na i-portray na ang Pangulong Duterte ay Jejemon, pero yun nga, si Trillanes ang lumabas na demonyo. Saan ka nakakakita? Nahahamunin mo yung 79 years old. Diba? Sabi ko nga siguro, alam mo, JM, nung pinapanood ko si Pangulong Duterte, kung nagkataon na magkaedad sila ni PRRD, hinamon yan, tumbagad yun. Totoo. Tumbagad yun. Tarantado ka, hamunin mo ako. Contempt. Magkaso ka na lang. Kahit ako, buboljakin ko talaga siya Tsaka talagang kahit paano mo tignan talaga, kahit saan mo tignan na Huli aspeto. talaga yung hayop Hindi talaga dapat ginaganon yung mas nakakatanda sa'yo. At dating napaka-basic yan Di ba? Napaka-basic yung na yan, yung ginagawa ni na Trililing, bagay na bagay lang talaga yung pangalan niya sa kanya. Trililing. Kakasuhan daw siya ni Pangulong Duterte
Ay, dapat lang. Kaya nga. Dapat lang, oo. Sabi Dapat lang kasi. ni Ed, EJK nga yung hearing pero nilist trailing sa bank account. Yeah, kasi nga, Yun pa. pinapalabas nga niya, yung pinapalabas niya nga na yun ay drug money. Kita Pero, daw sa di ba? pero paano ka maniniwala? Kasi pinapalabas si Trillanes na ito ay legitimate or legitimate document. How can you say na legitimate document? Sinulat-sulat lang yun sa computer, hindi naman actual bank account yun eh. Diba? Excel lang yun eh. Dapat, yung mga bank cert, dapat, ganun, di ba? Okay, yung bank certification, yun dapat, na di ba? Wala, yung pinapakita, kahit sino, kayang gawin yun eh. Yeah, diba? kahit elementary. Sabi nga niya, ni Samuel Tan, do not ever forget what Trilling did to the late General Angie Reyes. Naalala mo yun? Oo. Yung binastos niya yung upperclassmen niya. Ano nangyari doon? I-remind nga natin. Thank you for that comment. Merong investigation yung ang Senado noon. Hindi parang ganoon, hindi ko alam masyado kung Basta alam ko naggorgor sa kanya sarili kay But anyway, nagbaril. Oo, dahil kay Trillanes. Kumbaga sa Oy, mga taga-Caloocan, wag niyong iboto si Trillanes, walang bayad yan, nakaharap ko yan dito. Binabay yan, supot pa. Alam mo, eto pa. Okay. Alam mo bang kasunuran ko siya nung umakyat sa Okay, sige. Ano tsura niya ngayon? Kausap ko yung mga security ni PRRD doon sa kasi doon nila pinag-parking doon sa convoy nila eh. Kasi layo na magiging parking. Kausap ko. Tapos nung magpaalam ako, merong dumating yang si pero nauna ako doon sa may X-ray. Nauna ako, tapos nabigyan na ako ng sticker, tinanong ako kung tapos yung sabi nga, nakilala ako nung isa. Tapos pagpanik ko, siya naman nagmamadali rin. Ako, ihi na rin. Dire-diretso ako doon sa CR. Pagkapanik mo ng hagdanan, yung corridor na yun, diretso sa CR eh. Pagbukas ko ng CR, admit 1 lang. Okay. Kasunod ko siya eh. Trillanes. Pagpasok ko ng CR, nilak ko kagad, katok siya. Kinatok siya sa CR? Katok siya eh. Nandun na ako sa loob eh. Okay. Katok siya, sabi ko, may tao. Paglabas ko, wala na siya. Wala na siya. Pero ayaw niya tumigil ng katok. Nakailang beses din siyang katok, Ayaw niya tumigil. Kung papapasukin ko siya sa CR, PT ka na lang kami doon. Baka naman kaya siyang kinakatok, baka bet ka niya. Feeling ko, baka bet ka niya. Kasi sabi ko nga, binabay yun eh. Oy, Trillanes, wala kang talagang bayag. Tapos yun nga, nasabi nga ni Princess Bobby, sabi niya, kuya, andyan siya, kasunod ko nga yan, sinaraduan ko na siya. Tapos itong mga pinipilit ni Trillanes, tama ka, Ruby Valle, na yung mga document, it's not a document, yun nga, Excel nga, computer, lang, gawa-gawa lang ng pang-kinder, na mali-mali pa yung mga mga spelling ng mga pangalan. Alam mo, ang ko diyan bilang gumawa siya diyan. Sige, gumawa siya diyan. Ng na yan, hindi para kundi kumbaga sa para itong clickbait ito eh. Na gumawa siya, ang ini-expect niya, maglalabas itong Duterte camp ng hindi, mali yan. Ito yung totoo niyan. Ibig sabihin, kumbaga sa parang patunayan lang na kaya lang, hindi naman kasing bobo niya si Pangulong Duterte. Yeah. Para sumakay doon sa kanya eh. Unang-una, yung inilabas niya yan, talagang kitang-kita naman basura. Basura lang yan. Hindi po pwedeng gamitin ebidensya. Wala yan. Meron tayong breaking news. May nag-message sa atin. Dali lang Saan yung Fairmont? Makati.
Teka. Ang ICC daw, okay, hotel to, Fairmont Hotel. Meron din dito sa Santa Monica. Okay. May nag-message sa atin puting ahas. Sabihin mo, nanonood siya ngayon sa akin. Sabihin mo na ang ICC nandito. Fairmont Hotel and Apartment. Makati daw. Oh, ayan. Makati. Hindi Newport Beach. Makati, sabi ni Yoli Reyes Gador. So, nandito yung ICC. So kung nanonood ka, Palangga, nanonood ka ngayon, baka naman pwede mong picturean. Kasi di ba, na picturean mo, kasi di ba inilabas ko yung passport nito? Luxury hotel daw yan, sabi ni Marks. May pepikat para sa inyong pagod. Thank you, Palangga. So ngayon, nandito ito. Temo, sabi ko sa inyo, kahit saan tayo, mayroon tayong yan, nasa natin. Puting ahas. Merong binili dito na apartment si Tamba. Kaya, for sure, nandito si Tamba. Oh my God. So talagang niluluto nila. Niluluto. Kasi sabi ko nga, November pa lang of last year, talagang alam ko na to. Talagang gusto talaga ni Bangag at ni Lisa, ni Tamba na magalit ang tao. Kaya ako naman, bring it on. Subukan nila yung taong bayan, di ba? Tama. Subukan nilang galitin ng taong bayan. Nakita natin sa nakaraang hearing na talaga naman natumutok ang mga tao. Tumigil ang kanilang mundo sa pag-abang kay Pangulong Duterte. Hindi ba sila natatakot na kayang mag-aklas ng taong bayan kapag pinilit nila yung ICC na yan? Na illegal yan dahil hindi na nga tayo miyembro dyan. Yan. Coming from our puting ahas, I hope makapag-send kayo ng pictures later, mga Palangga. Yan, maganda. Oo. Pera natin, sabi ni Egg. Pera natin ang ginagamit. Okay? Miyembro ng ICC. Okay? Miyembro daw ng ICC. Sabi ng ating Palangga. Biro Ebo, no? Talagang ginagamit talaga yung resources ng taong bayan. Kaya nga kitang-kita natin yung motivation nitong Quadcom. Itong Quadcom na ito, kaya ito ginawa para makumpleto o mabuo yung panaginip nitong si Trillanes. True. Dahil yung mga ipinail ni Trillanes sa Quadcom, alam naman nila na hindi tatayo. Ay sa ICC hindi tatayo. Sa ICC. Kaya ito sabwatan ito dito sa grupo nila Bangag at nila Tamba at ito nga yung nakita nila na yung Quadcom kasi yung Quadcom pwede nilang gamitin inquiry in aid of legislation. Kumbaga, marami silang katulad nitong si Garma. Si Garma, tingnan mo kung ordinaryong tao yan, magkakaroon ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order. Ganito yan Si Garma, unang-una inumpisahan nila yung paglutang ng mga convicted criminals na ginawa nilang witness. Oo, itinuro itong si Garma. At ginamit din nila yung isang pulis sa katauhan ng isang Colonel Santi Mendoza. 'Di ba? At yun nagdetalye rin nagdetalye ng kanyang di umano'y personal knowledge patungkol sa participation nitong si Colonel Garma at Colonel Leonardo. 'Di ba? Ngayon, nung dati-dati na itong si Garma ay talagang matibay, hindi bumibitaw sa kanyang naunang testimonya, biglang lumambot. 'Di ba? Ang assessment ko rito, ang ginawa dito kay Garma 'di ba? Nakita mo naman multiple murder, multiple murder ito. Makikipagtulungan ka o hindi. 'Di ba? Tapos itong si Garma, pulis. Dating galing sa academy, siyempre matigas. Pero ngayon civilian na 'yan at isang nanay, isang tawag dito, yung single parent. 'Di ba? Wala na, uga na 'yan Wala na siya sa posisyon Hindi na. Bumalik na siya sa pagiging babae. Alam mo naman ang babae,
walang lakas yan. Sigawan mo lang yan, manghinginig na eh. Di ba? Lalo sa Di katauhan naman. ni Garma. Sa akin, hindi naman O'Brien. Tao po. Ayan. Okay, Lalo sa sige. katauhan ni Garma, Yeah. na ikaw ba naman ang takutin na ikaw ay ikukumit doon sa Mandaluyong, doon sa Correctional Institute for Women. Bilang isang dating pulis, marami kang ipinakulong. Hindi mo maaabot yung random mo na yan kung wala kang naipakulong na tao. Di ba? True. So madali kang magurgor, di ba? So namili itong tao, ha? Ito yung sa akin, personal assessment ko. Namili ito, multiple murder o makikipagtulungan ako rito. Kasi magtataka ka bakit si Grijaldo ipinatawag ng NBI, sinugpi na? Okay. Di ba? Bakit si Grijaldo, based dun sa mga testimony ng ibang mga bakit siya pinatawag? Pinagbibigay linaw sa National Bureau of Investigation. Kaugnay doon sa kanyang alleged participation kay Wesley Barayuga. Bakit itong si Garma na itinuturo hindi lamang ng isang tao at sa magkakaibang insidente ng patayan, bakit nakalabas ng bansa? True. Bakit? Kasama sa deal. Paano ba nagkakaroon ng Immigration Lookout Bulletin Order? Ito yung pagka meron kang mga kinakaharap na investigasyon. Hindi naman ito hold departure order, hindi naman Kumbaga, itong Immigration Lookout Bulletin Order, halimbawa, palabas ka, nakita, ay ma'am, sir, meron palang meron kayong palang sa investigation ganto. Oo, baka pwede humingi muna kayo ng clearance. Ibig sabihin, doon palang delayed ka na. Makakaalis ka kung may clearance ka. Okay. Diba? Tignan mo yung ginawa nila de Lima kay Pangulong Gloria Macapagal noong 2011. Nakalabas ba? Hindi nakalabas. Merong clearance yan galing ng Korte Suprema pero hindi pinalabas. Kasi ang assumption lang iiktad to dahil may parating na malaking kaso. Diba? Pero itong tinuturo at tinuturing ng Quadcom sa palagay nila na yung mga na-acquire nilang mga testimonya ay ebidensya, matibay na ebidensya. Pero bakit nakalabas? Ako sa akin, personal assessment ko, si Garma pinaalis yan dahil mag-a-apply ng refugee status. Or asylum visa. Asylum. Refugee na ang tawag refugee. Kumbaga sa ang sasabihin lang niya, pine-persecute siya dito sa kanyang home country. Ngayon, di ba, bakit ang DOJ ang ang naglabas ng report na siya ay nasa Amerika at na-capture? Bakit hindi DFA? Yes. Hindi kaya talagang inonsi din nila si Garma? Malinaw. Kaya lang, malalaman natin yan. Malalaman natin kung yung pag-alis ni Garma ay i-utilize siya as one of the witness against dito kay PRRD. Or kung yung pag-alis niya talagang sige, labas ka na lang ng bansa. Mananahimik na lang siya doon as refugee. Yeah, kagaya nitong ginawa nitong si mayor, si Mabilog. Oo. Pero alam mo, kitang-kita naman na hindi nag-match yung hindi nagkakasundo yung mga statement ng DOJ. Dahil 'di ba, I think sa hearing sinabi ni Garma na expired yung kanyang US visa. So kaya nga paano ka makakapunta ng Amerika o sa isang bansa na wala kang visa na nangangailangan ng visa? Pagpasok mo pa lang dito pa lang sa airport natin, i-check na yung visa Di ba? Sa airlines pa lang, i-check na yung visa mo. So how come? Alam natin na, sabi ko nga, this is very Lisa. Si Lisa, di ba sinabi ko naman, fixer yan. Magaling yan. Okay? Magaling yan mag-ayos ng mga peking, mga dokumento. Di ba sa akin lang, isa sa pangako is US visa.
US visa, yun. Diba? Hindi na tayo. Buong Pangako sa'yo. pamilya. Oo. Buong pamilya. Nako, JM, na, kung sumunod ka pala, baka dito, ay kaya lang magkaaway tayo ngayon. Tutugisin. Ako tutugis sa'yo. kung pumayag ka kay Lisa Tanas, kay Kumar, based dun sa video na in-expose natin, wala tayo dito ngayon. Baka nagbabatuhan tayo ng mura ngayon. That's very Lisa, but that's true. Oo. Malamang ganun ang ginawa, no? Kasi ang passport mo mag-expire o kaya ang visa mo mag-expire na o ilang araw na lang na hindi ka talaga upload ka agad diyan. Hindi, at least 6 months valid. Not visa, yung passport pala. I'm talking about the passport. Oo. So may nagtatanong, sabi ni Agnes Curry, Maharlika, totoo bang may 3 ICC daw sa Pilipinas? 3 lalaki, 1 babae. Yes, I talk about that, di ba, mga palangga? Actually, sinabi ko yan. I don't know kung napanood mo, JM. Ngayon nga lang may nag-ICC na tumimbre sa... ICC. May puting ahas na tumimbre sa atin na may mga miyembro ng ICC ngayon dito sa Fairmont Hotel. At doon sa question mo, palangga, I'll answer that right now. Bibigyan pa natin sila ng pangalan. Okay, ito. So, yes, kasi pinakita ko yan sa inyo yung kanilang, yung may passport pa nga akong hawak para ipakita ngayon. Yeah, itong si Glenn, ang pangalan ay si Kala Glenn Roderick Thomas. Siya ay British citizen na kung saan VIP ang treatment dyan ni Tambaluslos at ni Zaldico according to our source dyan sa Midas Hotel. Okay? And also itong si Rosato William, 2 lalaki at 1 babae na si Bracken Maya Distora. Filipino-American ito. So sinabi ko yan sa inyo, di ba? Vlog natin yan na nakaraan na itong na to, ito, sagutin ko lang JM na nilagay sila sa, actually, sa Raffles Hotel. Hotel Raffles. Okay? At saka, 2 hotel Raffles at saka Midas Hotel. So ito, totoo to. Dahil hawak ko yung dokumento Isend ko sinend ko ba to sa JM? Hindi. Hindi. Di ba, send ko sa iyo yung passport para may kopya ka. Pero muna ipakita sa YouTube mo. At para passport to. Binuin mo, no? Kaya ito, talagang iba yung sinasabi nitong si Bangag na hindi sila makikipag-cooperate dito sa ICC, no? Pero iba yung ginagawa nila. Kaya nga may nagtanong sa akin, kung sakali daw, no? Ako naniniwala ako talaga lahat kaya nilang gawin. Kahit nga pag-aresto kay PRRD, kaya talaga nilang gawin yan Kaya nga ang kinakailangan dito, magkaisa ang taong bayan. Subukan nga nila Gusto ko arestuhan na nila ngayon para makita nila kung ano. Kaya nga Kaya nga ang natin dito, magkaisa ang taong bayan. Kaya nga yung sinasabi na meron silang milyon-milyon na members, yung may sinasabi sila na milyon-milyong members, ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Hindi yung kasi kaya nga, merong mga nagka-claim na milyon-milyon na members at eto kaya nga nung tinawagan ko wala silang mailabas. Di ba? At nagtatawa na nga kami nila Princess Maui nila Channel 167 dahil ang kine-claim nila sa social media meron silang milyon-milyong members allegedly pero nung nandun na si nung pupunta na si PRRD sa Congress wala silang nailabas na baka naman bumubuelo lang. Feeling ko bumubuelo lang. Sabi ni Peterson Raymond, ICC no jurisdiction. Yes, Malangga, you're right. Alam naman natin lahat na yan, pero patuloy pa rin nilang ginigipit ang Pangulo Duterte kasi nga ang intention pa, mga kaibigan, to cover up. Kung nakapanood kayo kaninang umaga dito sa California, may vlog ako na even yung website ng Freedom of Information website dyan sa Pilipinas, na kung saan na pwede kang humingi ng mga impormasyon from the executive branch office, na hawak ng presidente, ay ayaw nilang ibigay. Hindi sila transparent.
mga kababayan, ayaw ibigay ng gobyerno ni Bangag yung mga impormasyon doon sa website na hinihingi ng ating mga kababayan. So dito pa lang, suppress na. Kaya in connection doon na sinasabi mo, JM, na lahat kayang gawin ng Bangag na ito. They spend money. Millions of billions kay Pangulo Duterte. Millions of billions sa akin. Millions of billions sa'yo. Diba? Hindi ka lang, ayaw mo lang tumanggap ng US visa at saka ng suhol. Mas pinili mong maging challenging ang buhay mo ngayon. Very challenging. Ang buhay mo at buhay ko, very challenging. Diba? Kasama ka dito, kasama ang PRRD. So, I hope talagang God will move mountains, ika nga. Papasaan ba't maano din natin to? Maipapanalo din natin, right, JM? Oo, ang sarap nga ng pakiramdam, talagang very challenging eh. Biro mo, pag-aalis ka ng bahay, may kasunod ka. Pagka kung saan ka pupunta, meron din dun sa lugar na pinupuntahan mo. Very challenging talaga. Imagine mo, sa tagal ko sa Amerika, ngayon lang ako nagda-drive na may baril sa ilalim at mayroon pa akong, may baril sa ilalim ng kotse ko at meron pa akong, hindi naman ako puputok nun, may taga-putok ako nun. Tapos meron pa akong mga something doon na pwedeng pang dahil yun nga, pati assassin, yun ang ginagastusan ng mga bangag na ito. Pero hindi tayo magpapatibag. Pero, alam niyo ba, ngayon lang talaga, kahit yung commander ko nga, at itong mga anak ko, sabi ko, wag na muna kayong sasabay sa akin. Wag na muna kayong sasabay sa akin sa kotse. Kasi baka mamaya, dumating talaga yung oras na gugurgurin ako. Talagang, sabi ko, na rin eh. Sabi talagang, DW Lingayen, make sure you have video recording. Meron naman, yung Tesla ko naman naka-record eh. Ikaw ba may camera ka sa kotse mo, JM? Meron naman. Okay. Dapat kaya kahit dito sa bahay, meron lang kahit madaling araw may umiikot na nakamotor eh. Oh. Na pulis eh. Scary yan. Tapos tinitingnan yung garahe namin, ganyan. So ngayon nararanasan mo pa rin yan. Oo. Kaya talagang nakamaskara? Anong tsura? Hindi. Makikita mo naman, una, nakamotor. Tapos pagtapat sa bahay, dahan-dahan, tapos iikot uli yun. Iikot. Tapos, kunyari, diretso dun sa street, tapos babalik. Kinakasing, inaaral nila, may hirapan sila, may camera, tapos may mga aso. Kaya siguro, ang iniisip nila, wag na lang natin banatan sa bahay, sa labas na lang. Siguro, kung may magugurgur naman sa'yo at saka sa akin, ang punot dulo nito si Lisa. Si Marcos pa rin. Oh. Marcos sila, yan yung mag-asawang bangag. Magkasawang bangag ang papatay sa atin. Pero hayaan mo, may pinost nga akong picture dyan sa Boljakan eh. Mukhang si Lisa ang magiging model ng St. Peter. Nakita mo yan? Nakarmahin niya mga yan. Alam nyo, mga kapalangga, itong mga julol na to, nanonood sila ngayon, wala yung ginawa kundi bantayan ng bawat wordings natin, Kaya, akala ninyo, forever kayo dyan. Baka bukas wala na kayo dyan, mga julol kayo eh. Alam niyo yun? By the way, gusto ko lang munang ipaalala sa aking mga palangga na i-follow o i-subscribe ang ating agent ng bayan. Ayan. Naka-subscribe naman ang YouTube channel ni JM, Agent ng Bayan. Kung bored kayo dito sa channel ko, lumipat kayo kay JM. Pag napagod na kayo, magpalipat-lipat lang. Alright? Nandiyan pala si Kokak no? Oo, si Kokak. So anyway, si Inday na-meet mo, di ba? Ang ganda-ganda. Alam mo, sa totoo lang, na-starstruck talaga ako sa kanya. Oo. Biro mo, ang ganda ng mukha. Sa totoo lang, ang ganda. Payat siya, hindi siya mataba. Akala ko mas maganda si Lisa sa kanya kasi, Hindi, layo. Ang layo, kahit sa kalyo ng paa, malayo. Wow, kahit sa kalyo ng paa, ang layo talaga, no? Oo, malayo. Kaya siguro talagang insecure siya. Alam mo, kaya pala na-insecure si Lisa sa kanya. Tinitignan ko yung mga video na si Bongbong talagang parang nananaginip pagkakaharap si Inday. Di ba? Kaya pala, parang, mo talaga palang ka talaga, makikita mo eh. And nagsiselos talaga sa dyan, even the campaign. Nagsiselos talaga siya.
Hindi, actually not selos, si insecure. That's the right word. Oo, ang ganda niya. Ang ganda ng mata, insecurista ang ganda kasi ng talaga. ilong, ang ganda ng bibig. Pati tindig niya, simpleng-simple. Di ba? Hindi siya nagbe-makeup na ano, wala eh. Wala masyado, walang makeup. Pati hikaw niya, simple. Wala siya yung mga role. Yung mata na, yung gumagano'n yung pilik-mata. Wala siyang mga role, wala siyang mga, simple lang yung suot niya, hindi katulad ng mga WAD committee lahat nag-show off ng kanilang mga mamahaling parang typical na ordinaryong empleyada ng gobyerno. Ganun lang siya, yung itsura. Sinday. Si Pangulong Duterte, maliban doon sa sinabi niya, sa kanya, tadyakan mo nga yung tadyakan mo. Oo, wawak siya rito talaga, wawak dito. Tapos tinuro niya ganun. Tumuro siya, no? Talagang sabi, ito yung litrato ba? Asan ba yung litrato? Lagay mo nga dyan. Pakita rito. Yes, VP Sara is beautiful without makeup, sabi ni V. Habang hinahanap mo yung litrato, ang ganda kaya ni Inday, sabi ni Zacharin Vlog. Dapat bigyan ng Kongreso ang ating presidente ang deportation ng ating mga kababayan mula sa United. Sabi ni Wilmo Luwig, dapat bigyan ng Kongreso at ng ating presidente ang bigyan at tulungan ang deportation ng ating mga kababayan mula sa United States. No, wala yan. Hindi kami madideport. Hindi madideport yung ating mga kababayan, lalo na kung hindi naman kriminal. Don't worry about that Palangga. Ang nananakot lang yung gobyerno natin. Gobyernong bangag. Simple is perfect, sabi ni Palangga. No words to say. Yeah, perfect. Talaga naman. Yeah, maganda yung simple. Wala kang makeup. Di katulad ni Lisa, yung makeup niya pang St. Peter. Pang St. Peter, ano alam mo? Hindi meron ako. Meron akong picture. Ito. Yung nakaturo siya? Nakaturo ba? Nakaturo siya. Nakaturo ka nun. Tinuturo si Trillanes. Si PRRD? Teka, nandito. Alright, tingnan natin. Ito, asan ba yun? Nakaturo. Ito, si Inday. Ito, ikaw eh. Ito, yan. Yan, ito. Hindi ko nakita yan. Sige, ano mo lang. Okay. Yan yung sinabi ng tadya ka. May ebidensya ka. Kaya pala tawa ka ng tawa dyan. Yan, ito yan. Oh my God, it's so cute. Nakakatawa talaga. Tinuturo niya si Trillanes eh. Teka muna, di ba may ayan, daming picture. But anyway, i-post mo yan sa ano mo, sa Facebook. Yan, agada, ayan. Oh my God. Niya. May deportation sa mga TNT sa US. Naku, huwag ka magpapaniwala doon Palangga. Kriminal ang unahin ni Lolo Trump. Okay? Yang mga patotsyada ni Babes Romualdez na yan, huwag ka magpapaniwala sa julol na yan. Hindi ka agad madideport ang mga Palangga dito. May mga proseso po bago i-deport. Bawat tao dito, undocumented, may karapatan. As long as, di ba, hindi ka kriminal, hindi ka bangag, katulad ni Bangag. Kaya naman ito si Gerald, ay mayroong breaking news. Breaking news! Si Bangag noon, bangag ngayon. Nangyaka. Anyway, so ano pa yung mga nakita mo doon na pwede mong ma-share sa ating mga kababayan na hindi namin nakita? Alam mo, yung isa doon sa yung kay Congresswoman Cardema. Ayun, bibigyan natin ng pansin, napaka-importante noon. Bakit hindi natin imbitahan yung mga na biktima ng mga drug addicts? Diba? Ito talagang maraming nawasak na tahanan dito. Sorry, JM. Ano yung sinasabi ni Colmenares? Narinig mo ba yon na sinabihan siya na tinanong siya ni Cardema, ni Representative Drexy Cardema na, di ba ikaw si Colmenares? Di ba ikaw si Colmenares na taga Makakaliwa or Makabayan Group? Narinig mo yon hindi? Wala, gumawa lang ng eksena. Kasi nasa likod kami ni Congressman Cardema eh. Yung kapatid niya, nasa likod kami. So parang di ba, nakaupo si Congressman. Gawa-gawang kwento lang. Gawa lang. Naglalakad siya. Tapos,
Parang ganun yung gumawa lang ng eksena para para wala maging maging relevant. lang na maging relevant doon sa I mean, kung titignan natin, ang sabi, nagsalita si Colmenares, Nery Colmenares sa sa mic na sinasabi niya na in-approach siya ni Representative Cardema na, ikaw ba si Colmenares? Makabayan ka. So what's the big deal? Wala nga. So, kumbaga sa sabihin, gumawa si Colmenares ng commotion. Na parang gumawa lang ng, na parang, huwag mo ako, parang pa-victim. Alam mo, gawain ng mga sindikato yan. Di ba sa Pilipinas, meron din yan dito sa LA na kunyari, nabangga ka ng kotse para magkapera ka. Budol. Mga budol. Di ba? May ganyan. Oo. Mga ganon na, gawain naman nila yan Kaya nga, doon pa lang makikita mo, no? Sino-sino ba itong mga resource person nitong Makabayan Black? 'Di ba? Yung si Conti, 'di ba? Si Conti na biro mo magtatanong sila patungkol sa mga tingnan mo, kita mo talaga bias Bakit kamo? Magtatanong ka ng mga tungkol sa mga legal interpretation. Dito pa doon sa alam mo namang kalaban ng gobyerno. Diba? That's true. Alam mo, pero sino-sino ba itong mga ito, di ba? Dapat magtatanong sila doon sa mga kagaya kung ano man yung magtanong sila doon sa isang abogado na walang that's true. Kinikilingan. Dapat parang third party 'yon, walang kinikilingan. Yes, hindi pwede. Abogado nila makakaliwa din. Tapos concern sila sa kesyong mga nagurgur na mga collateral during Duterte's time. Pero hindi nila pinag-uusapan yung mga ginurgur ng mga grupo na makabayan, yung mga ginurgur ng mga kaliwang grupo ng mga pulis at sundalo. Kaya tama talaga yung sinabi ni Representative Cardema. Tama, oo. Kaya nga, biro mo, dati-dati nga naman Dati-dati, nung panoon ng war on drugs, panahon ng term ni Pangulong Duterte, di ba? Karamihan sa inyo nakikiganon kay Pangulong Duterte. Yeah. 'Di ba? Karamihan talagang tinamaan sila, unang tinamaan. Tingnan mo, yung sila Barber, sila Akop, 'di ba? Tinamaan sila. Tinamaan talaga sila. Nakikita naman yung pagiging political butterflies nila. That's true. Kitang-kita nung nagsasalita si Representative Cardema, habang dinideliver niya yung kanyang manifestation, yung kanyang speech, ano yung napansin mo sa reaction? Kasi 'di ba they waited bago matapos magsalita, bago sila mag-react. Ano yung mga reaction ng mga makakaliwang grupo na hindi namin nakikita sa online? Ang reaction nila parang yung nagme-make face. Nagme-make face sila na na siguro ganyan. Wala na lang ibubo nila ganyan. Sapul sila. Yung bagamat parang ninenervyos yung bata niya, pero yung kanyang nilalaman na mensahe sumusugat sa puso nitong mga ungas sa Kongreso, yung miyembro ng Quadcom lahat tinamaan doon, lahat talaga maganda yung mensahe. Wag natin pansinin yung wag natin pansinin yung panginginig ng boses kasi nga alam naman natin talagang pero yung mga matandang tinaling buwaya diyan, tinamaan talaga sila. Kaya yung reaction nila ganun kasi masakit talaga tanggapin yung katotohanan Tama ka, Jem, kasi sinabi ni Barbers na parang nagpaparinig siya kung umattend kayo sa dito sa hearing, hindi yung darating lang kayo pag dito si PRRD. Tapos sabi niya, kaya kung gusto niyo imbestigahan yan, maghain kayo ng resolusyon. The point here, bakit hindi isinasama yan sa kanilang resolusyon, sa kanilang hearing, yung mga biktima na yan ng mga makakaliwang grupo? Tama. Di ba? Kung ang gusto niyo pala, makabuo ng batas. Diba? Dapat both sides, pros and cons dapat. Diba? Imagine nyo, wala silang pakialam.
sa mga nagurgur o sa mga biktima ng mismong nasa loob na Kongreso. Kasi ang kanilang focus, just the Dutertes. Yun yung target nila. So, wala silang pakialam sa mga nagurgur na mga sundalo, na mga pulis, dahil sa pagre-recruit o pakikipagsabwatan ng mga kaliwang grupo. Kaya makitang-kita niyo talaga mga kababayan na itong mga huwad, na nasa huwad committee na yan, mga congressman na yan, na ayaw nilang, bakit single resolution pa? Total, huwad committee naman yan. 4 yan, di ba? Bakit hindi idagdag yan? Di ba? Usaping gurguran yan eh. Dito kabat gurguran, right? Oo. At saka, ang isa rin sa naging reaction ko doon, nung sinasabihan si PRRD na kung willing ba, no, kung willing and able ba itong si PRRD na i-reduce sa papel yung kanyang testimonya. Yes. Di ba? Ibig sabihin, tanggap nila na yung prosesong ginagawa nila, yung proceedings na yun, hindi pwedeng gamitin sa korte. Kasi nakikita nila, yung ginagawa ni Pangulong Duterte, nilalaro lang sila. Hindi sila makakuha ng eksaktong kasi kumbaga sa parang laban bawi. Laban bawi. Parang spaghetti pababa, spaghetti pataas. Tapos, di ba mga dito, joke man lang yun. Oo. Kaya nga, hindi nila ma-determine. Istorya lang. Hindi nila ma-determine kung ano yung sinasabi niyang totoo, kung ano yung sinasabi niyang biro lang. Di ba? Kaya ang gusto, kung willing daw ba itong si Pangulong Duterte na i-reduce na lang doon sa short statement o doon sa short affidavit. Diba? Kaya nga nung after the event, after the hearing, tinanong niya si Inday, kumusta performance ko? Kaya sabi ni Inday, best actor. Best actor talagang tayo, na entertain naman talaga tayo, JM. Sobrang nakakatuwa ang Pangulo. Okay. Kaya nga sa 21, yung susunod dyan eh. Sa 21. Ewan ko kung attend pa si Pangulong Duterte. Okay, hindi kita natanong. Ano yung tsura ni Trillanes doon? Physically, na maliban nun sa gusto niya, kinakatokan niya sa CR. So, tingin mo ba, gusto ko talaga niyang pasukin? Hindi, ang itsura niya, hold muna. Sabi mo, magkasabay kayo sa CR. Nung nakita ka ba niyang pumasok sa CR? Oo, nakita niya ako eh. Magkasunod Kasi siya lang naman nakasunod ko eh. Nagmamadali ako. Pagpasok ko, pagkita, admit one lang, isang bowl lang eh. Di, pag sarado kong pinto, nilak ko kagad. Ngayon, siya kasunod ko, kumakatok. Ay, no! Sabi, may tao. Sabi kong ganon. O, diba? Siya, ilan na yung report na madalas siya doon, diba? So, alam niya, iisa lang ang bowl doon. Hindi, kaya nga. Bigyan natin ng ng Marites. Kasi, JM, kung, like ako, sa isang CR, nakita ko may tao, ba't ako kakatok? Unless na ang tagal mo na, di ba, na ang tagal-tagal mo, hindi ka nagbubukas, baka nagurgur ka na atake ka na sa puso. Sabi mo, the moment na nilak mo yung pinto, nag-imbestiga lang ako, forensic to, JM. Sige. The moment na nilak mo yung pinto, right there and then kumatok siya? Oo. Pagkalak ko, kumakatok siya. Baka may balak. Wala naman akong bawak ipahawak sa kanya yung ko kung iihi ako. Tapos nung kumakatok siya, sabi mo may tao. May tao. Tapos katok pa rin siya. Sabi ko may tao eh. Tapos na akong mihi. Pag bukas ko, wala na siya. Pulis yung sumunod sa akin eh. Wala na siya. Kasi hindi umubra yung katok niya. Kaya ganun, hindi ako bet nito. Sa totoo lang, pag nakikita ko siya, kasi for me, laging ganun eh. Parang ganun ba, kasi di ba ang lalaki, normal na lalaki, wala, kung makatayo lang, ganun lang, bisa hukot pa nga eh, di ba? Siya, anong drama niya? Yung nagpapalalaki ba? Yung parang tingin lalaki, pinatitigas yung katawan. Di ba? Nag-trying hard patigas-tigasan. Parang, di ba ganun palagi siya, ganun eh. Parang
Baka Feeling ganun, di ba? superior. Yung Oo. parang bawal umutot. Yung pag nautot yan, di ba? Parang, Feeling ganyan, supot naman, ano? hindi, alam mo, yung karamihan ng mga ganun, yung feeling, yung laging parang nagpapakitang matigas. Ano daw ito Yeah. eh? Ito yung mga, Chef ano Mark, eh. Chef Mark and Jam, you're watching. Thank you. Sabi ni Chef Mark, Madam, sabi niya, yung pinapakain nila Inday si PRRD, si Trillanes, nag-point towards them. Nagturo-turo na ganon. Napansin mo ba yon? Oo. Wala. Talagang, ano, inggit siya. Diba? Inggit siya. Basta, sabi ni Ed TV, katukwin daw si Trillanes, mga palangga, mga security dyan sa Congress, mag-ingat kayo. Baka kayo nakakatukin ni Trillanes. Diba? Hindi kasi may CCTV naman siguro na-capture yung pagkatok-katok niya na you're telling the truth. Kasi magtataka ka eh. Nagkano na ako'y nagugulumihanan lamang. Bakit kanya kinakatok? Kasi nakita ko siya dito, binabay talaga yung dating sa akin eh. Kaya baka, nako. Hindi ako, yung dinapansin ko sa kanya kasi permilagi siya nakaganon. Di ba? Yung parang, yung mga ayaw magpahalata, nagpo-project ng closet. Diba? Mga closet queen. Nagpapakitang matigas, di ba? Nagpapakitang matigas. Ganun yung, ano eh, yung mga nagtatago sabi ni Renan, super light. Baka naman gustong chumuba chuchu si si Trillanes. Mga galawan daw yan eh, mga galawan. Ewan ko na lang, baka babaya kumakagat-kagat labi na yan. Hindi lang natin nakikita. Pero, alam mo ba, dapat yun, nakaupo dito sa may bandang kanan eh. Yun yung unang upuan niya eh. Bandang kanan, pagpasok ng pinto, bandang kanan. Bakit? Inilapit, malapit kay Abante. Nagbubulungan ba sila? Nag-uusap ba sila ni Abante? Hindi naman. Bali, hindi pala, malapit kay Akop. Doon siya eh. Una yun, dito sa may bandang kanan namin eh. Doon sa pinuwesto. Tanungin kita, si Dan Fernandez ba talaga ang bigas niya sa PF? Hindi ka alam. Diba? Pero ano yung mga itsura, diba? Yung mga itsura nito mga kongresista na ito. Ang itsura ba talaga nila ikagalang-galang o nakakasuklam-suklam? Kagalang-galang yung damit. Yung damit lang. Pero yung ginagawa nila, wala, hindi. Siyempre ako, bilang taxpayer, yung ginagawa nila, hindi sila dapat respetuhin. Jem, kumain ba kayo doon? Pinakain kayo? Yung hopya ni Inday. Anong hopya ni Inday? Yung dala. May dala sa hopya eh. Talaga? Binigyan kayo? Oo, hopya. Masarap naman yun. I mean, curious na ako meron. kasi. Pinabigay Jollibee. Pero yung pagkain talaga doon na hindi. Yung yung Jollibee, ang kinain ko yung spaghetti. Sabay binibigay naman doon sa mga audience. Ay, mga doon. That's good. Kay Pangulong Duterte, hindi talaga kumain si PRRD. Hindi sa, alam ko hindi sa kumain. Kasi, pero, naku. Ano kaya, kung nag-collapse doon si Pangulong Duterte, naku, patay sila. Oo. Pero kasi very night person naman talaga si Pangulong Duterte. Kaya, parang parang niya, lalong pagka tumatagal naggagabi, lumalakas para siyang wine. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Siya naman, habang tumatagal, lalong lumalakas. Oo. Ibang klase. Parang, ewan ko ba, may agimat ata siya. May agimat ata si PRRD. Iba yung, ibang, at saka iba yung charisma niya sa tao. Kaya yan yung kumbaga sa yan yung parang talagang dyan sila na kay PRRD. Sabi ni Jam, may nag-comment. Okay? Ang sabi niya ay ito. Hello, Sir JM, sabi niya. Praying for both of you. Sabi niya, type ka ni Trililing kasi astig ka.
Hindi. Pero alam mo, nakasama ko sa PIDEA yung mga kasama nila sa Oakwood. Yung iba nga naging boss ko pa eh. Ano naman, anong kwento nila? Okay naman. Girl daw, girl? Okay naman. Ano daw yan? Iba. Malansa? Kakaiba. Malansa daw. Sinabi nila malansa. No? Basta kakaiba. Malansa yun. Kasi madaling tukuyin eh. Madaling tukuyin yung mga magdalo na naging kasama sa PIDEA. Basta malansa. Pero tuwang-tuwa kami doon, si Raul Manuel, yung nagsasalta siya, gumagano. Tapos si Pangulong Duterte nagsalta, bakit sumasayaw yung kamay mo? 2 beses sinabi. Pero ini-ignore niya. Napansin mo ba yon? Sabi ni PRRD, hindi ba kayo nagtawanan doon? Nung sinabi niyang kakasuhan, sabi niya single ano ba yung sinabi ni PRRD doon? Pwede na kitang kasuhan. Sabi niya ganun. Kay Trillanes. Single statement ba sinabi? Pwede sabi na kitang kasuhan. Talagang naano siya doon eh. Doon sa bank statement. Bank statement. Na illegal yung ginagawa niya. Sabi niya. Sabi ni Anita Frank, we call it night owls or graveyard person. Yeah, Pangulong Duterte. Right, you're right. Okay. Natuliro si Raul nung dinuro siya. Imagine mo, sabi ni Pangulong Duterte, hindi mo kayang habulin ng utak ko. Oo. Totoo ano reaction ng tao? Amaze sila. Amaze sila. Bawat boljak ni Pangulong Duterte, amaze ang tao talaga eh. Iba talaga. So talagang parang kung pwede lang tumakbo uli si Pangulong Duterte, sabi na nag-comment, talagang tatakilikin siya ng tao, no? Iba din talaga. Kasi si Bangag walang ganitong walang ganyang tao. Wala. Walang talagang kumbaga sa weak yung Si Pangulong Duterte, makikita mo sa kanya yung weak na yung physical physical appearance niya. No? Pero makikita mo talaga pag nagsalita na, kala mo yung kidlat at kulog na dumadagundong talaga eh. Correct. Kaya pinapatayan siya ng mic eh. Kaya nga, paulit-ulit, kahit sa Senate, sa Congress, sinasabi ni Pangulong Duterte sa mga interview niya, kasuhan nyo na ako. Gusto nyo, kung meron kayong ebidensya dyan, meron kayong, kasuhan nyo na ako. Bakit? Ang tagal. Tagal yun na nga daw niyang hinaantay. So, well, we all know, mga kababayan, na ang target talaga nila is para ilihis ang issue sa pagnanakaw, sa smuggling, kidnapping, corruption ni Marcos Jr., ni Lisa Tanase Tambalosos at lahat ng kanyang mga alipores. Ayan, any more, JM, na may idadagdag ka sa ating, sa mga na-witness mo behind the scene during the HUAD committee hearing? Ayun, kaabang-abang yung mga susunod na pagdalo ni Pangulong Duterte doon sa Quadcom. At yun nga po, bilang isang Pilipino, sana naman ipakita natin doon sa dating Pangulo na tayo ay talagang nagmamahal sa kanya. Kung paano nga niya tayo inalagaan, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez kung paano tayo minahal, pinaglingkuran ng 6 na taon ni That's Pangulong Duterte. Inalay yung kanyang buhay ngayon pati pamilya niya damay para lang masiguro na tayo ay payapang mabuhay. Ipakita naman natin sa kanya na ganun din naman natin siya kamahal. Kaya nga 'di ba sabi ni Pangulong Duterte nung sabi niya kung mapatunayan niyo na totoo yung pinagsasabi ni Trillanes, sabi niya maggugurgur siya doon. Oo, 'di ba? Maggugurgur siya. Sabi niya, kung may makita siya, mapatunayan niya kayo na kahit isa. Katiting, sabi niya. Talagang diba? Pero alam mo, natawa ako doon kay Trillanes, talagang wala talagang biro mo, bandang huli, magpapasampal na. Kaya nga. Diba? Kumbaga sa ano klaseng tao to, diba? Talagang desperado. Desperado.
Desperado na talaga. Kaya naman Desperado sabi ni talaga. Steve, the Philippines, EDSA People Power na kayo dyan sa Pilipinas. By the way, kumusta ang inyong EDSA Friday group? Tuloy-tuloy ba? Ayun, at alam niyo maganda, no? Kasi merong mga nadadagdagan na tayo, no? At merong yung mga Duterte, ano, no, DDS Worldwide, nandun din kahapon. At yung Defenders, nandun, sumama sila na ano din, dumadami, no? At nagkakaroon talaga ng progression. At yung mga panawagan din nila Attorney Trixie Angeles. Cruz Angeles, talagang yung kanilang mga followers talagang pinapupunta rin doon sa EDSA. Talagang ano, kaya nga yung inaano ko, no, yung sinasabi nga natin, ano, may mga sinasabing milyon-milyon na members, hindi po ito religious groups, ano. Kumbaga sana ito ano, no, yung mga vloggers na meron daw silang milyon-milyon na followers na mga ano, dapat hindi lang sa ano, no, dapat hindi lang sa salita, ha? Lagay natin dun sa ano, no, ipakita natin, di ba, para at least yung kailangan kasi natin dito warm body, di ba, yung physical presence, hindi lang yung keyboard warrior, di ba? That's yung, true. ano, kailangan magkaisa. Correct. Kaya naman supportahan ninyo kung gusto nyo lagi Trillanes, kung gusto mo makita si JM, sumama ka sa EDSA Friday group. Yan, nang itulak ka namin doon sa hagdanan. Itulak. Anyway, JM, thank you so much. Talaga naman at least nagkaroon tayo ng time ngayon. Maraming salamat. Magkita-kita muli tayo. Ayun, maraming salamat din at sa lahat po ng nandito na patuloy na sumama sa amin. Teka lang, JM, sorry. May pahabol. Sabi ni Susan Bartolome, totoo ba to? Tanggal na daw po si Congressman Cardema kaya di na po umattend sa hearing na threatened sina Barbers. Nabasa ko nga to, I don't know how true. Narinig ko sa parang may ano sa Net25 sa programa nila. Tinanggal na ron. Sa committee. Sa committee? Oo, ako, sabi ni Susan Bartolome. I don't know kung totoo ito. Ma'am Zinaida White, Rodal, May Pepe Cat, George Saberon. Yeah, Ma'am Susan Bartolome, thank you so much. So we have to verify that. Well, what do you expect? Si Kong Marcoleta ginawa, di ba? Sa Committee on Energy, lahat. So this is very Lisa. This is very tambaluslos. Well, abangan natin yan. Pagka ganyan, alam nila magiging ano, no, magiging salubso sa kanilang ano, no, magiging hadlang, talagang ganyan talaga tatanggalin. Kaya nga tayo, taong bayan, tayo mismo yung ano, no, tayo yung magiging judge. Gabay at judge sa ating mga nakikipaglaban sa bayan. At dahil dyan, talaga naman, thank you again. Happy birthday. Thank you po. See you again. Thank you. Bye-bye. Love you all. Yan. Okay, love you all. Okay, thank you.